Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Medyo natagalan tayong gumagawa ng mga kaibigan kasi hindi naman tayo masyadong busy pero lang talaga mga kaibigan, talagang marami na tayong ginagawa. Pwede namang mag-content po pero ngayon mga kaibigan medyo wala tayo masyadong ginagawa kasi maaga tayo gumising. Linis natin yung mga mga kaibigan, yung mga fly pin po kasi ito kasi kadalasan ito mga kaibigan, itong nag-breed ako, dito ko na nalagay sa fly pin po. Dalawang fly pin to na malaki mga kaibigan. Doon ko na kasi medyo nakakapagod yung pero mayroon pa rin akong ginaganon sa labas mga kaibigan, yung gold po. Ang gold, kinocross ko sa bulik, kinocross ko sa 5K, kinocross ko sa Golden Boy. Ang dami kong kinocrossan ng gold mga kaibigan kasi masyado siyang magaling po. Napakagaling mga kaibigan. Yung palang binitaw ko nung yung Golden Boy na medyo na namilay, medyo gumagaling na po. Ikaso mga kaibigan, dumating yung isa kong kaibigan kahapon, nakita niya yung video, gusto niya manood ng ayoko sana mga kaibigan, pero alam niyo na, pag kaibigan ang sa atin mga kaibigan, hindi tayo makatanggi po. Binitaw ko na naman mga kaibigan. Sa isip ko, okay lang naman yun kasi binitaw ko siya doon sa isang Golden Boy din mga kaibigan na ang nagmamayari yung taga Davao po. Tininan ko rin kung ang pariho ang laro nila mga kaibigan. Grabe, paluan talaga. Pero medyo ako mga kaibigan kasi baka mamilay na naman po. Pero wala naman mga kaibigan, okay na talaga siya mga kaibigan. Super talaga siya, mamalo mga kaibigan. At saka yung isang Golden Boy din, grabe din. Kaya sa akin mga kaibigan, yung Golden Boy pwede mo talaga kahit puro sila pwede mo ilaban mga kaibigan. Yung namilay dati, grabe pumalo talaga mga kaibigan. Talagang hindi ko lang nakuna ng video mga kaibigan kasi baka pati yung manood sa atin sabihin, bago pa yan binitaw mo boss, hindi pa yan gumagaling. Wala naman diferensya mga kaibigan. Talagang gumagaling na yung niya, yung namilay. Madali lang mga kaibigan kasi lang yun siguro sa palo lang siguro ba. Kaya yun po mga kaibigan, pag-usapan natin sa araw na ito mga kaibigan ay yung tungkol sa manok na magsalta or mag-angat mga kaibigan. Pero bago natin yan umpisahan po sagutin ko muna itong tanong mga kaibigan na boss, may nagtanong sa akin na boss, pwede ba kung mag-kondisyon daw ay pillets lang ay pakain ko? Sa atin naman dyan mga kaibigan alam naman natin na nakasanayan talaga natin na maghalo tayo ng mga greens. So katulad nung mga kaibigan, yung Royal Pansy kasi yung greens kasi mga kaibigan, yun talaga ang nagpabuka ng katawan ng ating mga manok po. Ayun lang sa akin mga kaibigan, pero sa akin pagkita o pag-analisa mga kaibigan, ay talagang yung greens mga kaibigan, ay yun talaga nagpabuka ng katawan ng ating mga manok po. At saka medyo nagpagaan din mga kaibigan. Ito naman pellets mga kaibigan. Alam naman natin yung mga kaibigan, ang pellets talaga ay medyo nagbigay ng laman ng ating mga manok po. Medyo nagpataba sa ating mga manok mga kaibigan. At saka ang pellets naman, pag yan ang ginagamit natin sa conditioning, medyo mabigat yung manok natin mga kaibigan. Parang matagal silang maka-pihit po. Kaya sa atin mga kaibigan, kung pwede na, ang dami naman dyan, ang dami namang nagbinta ng kaibigan sa mga poultry supply, yung mga greens po. Baka nagtanong nito mga kaibigan, baka gusto lang talaga niya may content kung pwede bang pellets sa gamitin sa conditioning po. Pero sa akin mga kaibigan, pwede naman siguro pag ang ginagamit mo yung high protein na pellets po. Medyo magaan naman yung manok doon mga kaibigan, pero talagang mga kaibigan, nakulangan talaga ko pag pellets mga kaibigan. Medyo talaga babigat talaga yung manok. Tapos painumin pa yan ng tubig. Mabasa yung pellets dun sa ilalim. Naku, masyadong bumibigat mga kaibigan. Kaya sa atin, nakasanayan na natin yun na talagang kung magkondisyon tayo ay talagang haluan talaga natin ng greens po. Pero kung ipilit mo talagang pellets, pwede naman yun mga kaibigan. Dati nga may mga kaibigan, yung mga 70s ba, pinakain ng manok, yung talagang buong mais mga kaibigan. Hindi crackcorn mga kaibigan. Yung mais talaga na buo. Yun lang ang ihagis, yung sa lulo ko dati. Kita mo yan mga kaibigan kasi dito, kasi sa Bohol po. Pag medyo vacation mga kaibigan, galing Mindanao, magpunta kami rito. Yung lulo ko noon, mahilig sa yung manok. Yan, may isa pa kung nasunod dito na yung pakainan mga kaibigan, yung pot na medyo matagal na po. Nandito pa mga kaibigan, yung sa lulok pa yun mga kaibigan. Napakatagal na pot mga kaibigan. Ito po, tingnan. Ito mga kaibigan, siguro itong pot na itong kaibigan ay 60s pa to.
Sa lulo ko to, mga kaibigan. Nakita ko sa Baclayan, kinuha ko, dinala ko rito po. Itong pot na to, mga kaibigan, ay talagang 1960s pa to po. Sa lulo ko pa, mga kaibigan, tingnan niyo po. Napakatigas, mga kaibigan, parang antique na to. Yun po, saka yung masabi ko dyan, mga kaibigan, na pellets, ay talagang ano po. Parang kung ako lang sa sarili ko, talagang nakulangan ako dyan, mga kaibigan. Pero pag sinasabi mong pwede bang gawing pang conditioning itong pellets lang, kung maglaban tayo pellets lang ating gamitin, pwede naman po, mga kaibigan. Pwede nga lang, luto lang. Pero sa akin lang yung, mga kaibigan. Pero sa akin talaga, pag medyo maglaban tayo, talagang magamit talaga tayo ng grains po. Kasi medyo pag pellets lang, mga kaibigan, medyo mabigat yung isang manok po. Mahirapan silang pumihit. Kahit ano pa yan, mga kaibigan, kahit mga high protein pa yan, o kailangan talaga natin ng greens, mga kaibigan. Ito na tayo sa topic natin ngayon, mga kaibigan. Ang topic natin ay may tanong din to, sabi niya, paano ba daw natin gawing angat yung ating mga manok po o saltada, mga kaibigan. Kasi bilang isang Pilipino po, yung sa kultura natin na mag-ano talaga ng laban sa manok, talaga yun, mga kaibigan. Talagang naghanap tayo ng, kasi long knife tayo naghanap tayo ng medyo saltada, mga kaibigan. Sa akin naman dyan, mga kaibigan, number 1 po dyan, kung saan tayo maghanap ng isang saltadang manok. True bloodline talaga, mga kaibigan. Katulad itong Maclaret, itong mga Kilso, itong mga Roundhead, itong mga Limon, at saka kung sweeter naman pinag-usapan, mga kaibigan, ito talagang 5K po. Talagang flighty ang manok na yan, mga kaibigan. Makatulong talaga kung gusto mong, kung gusto mong maging saltada yung manok mo, mga kaibigan. Ayun talaga. Pero sa akin, mayroon naman talagang manok na hindi sila saltada. Pero pag ginagawa mo ang mga training na yun, talagang magsaltada po ang ating mga manok po. Katulad dati, mga kaibigan, sa Mindanao, may kaibigan akong medyo may edad na po. Siguro sa time na yun, ang edad ko ay mga 20 plus pa. Siya siguro mga 60 na po. Kasi kadalasan doon sa Mindanao, mga kaibigan, kasi yung lugar namin, barrio yun. Tubod po. Tubod ang yun sa amin, mga kaibigan. Ano po yung, mga kaibigan, kasi yung tubod, yun ang pinaka-main na parang sintro siya, mga kaibigan. Parang papasok yung town dyan, mga kaibigan, sa ano po. Yung kaibigan ko na may bahay sila doon sa ilalim ng sa ilalim ng bahay nila, doon siya nagbe-breeding, mga kaibigan. Kawayan po yung bahay nila. Napakaingay itong mga manok, kaibigan. Napakaingay po. Pag may isang mag-ingay na lahat, mga kaibigan. Yan talaga. Ganun talaga yung mga manok. Alangan naman natin. Takpan natin yung bibig nila. Ang ingay po. Sinsya na po. Yung nakita ko yung kaibigan, yung bahay ng aking isang kaibigan na medyo may edad na. Sa ilalim ng kailang bahay po, ginagawa nilang breeding area, mga kaibigan, breeding area po. Kaya yung nakita ko yung kaibigan, at saka kasi dun sa medyo bukid kasi yung sa amin, baryo yun ay alaga silang unggoy po na nilagyan ng kawayan dun sa labas. Ano nila sa kahoy, saka lagyan ng kanina yung unggoy. Saka yung manok naman, mga kaibigan, doon din mag-hoop ng, lalo na sa gabi ko, mga kaibigan. Medyo mataas yun. Yung manok na yun, mga kaibigan, binibitaw namin, napakasaltada ko. Dahil yun sa taas ng batugan, mga kaibigan, yun talagang isang factor dyan na pag gusto mo manok na maging saltada talagang mataas yung dapuan yan, kaibigan. Yun ang pinaka-number 1 doon, mga kaibigan. At saka sa akin naman, ang manok mo, pag tinitrain mo yan during conditioning, parisan mo ng medyo saltadang manok, mga kaibigan, ibangga nyo, matuto rin yung manok, mga kaibigan. At saka isa yung katskak din, mga kaibigan. Pero sa nakita ko dun sa Mindanao, mga kaibigan, yung talagang mataas yung dapuan niya. Ang manok talaga, mga kaibigan, ay talagang masanay po. Talagang magsalta, mga kaibigan. Yung talagang yung saltada yung manok, medyo angat, mga kaibigan, sa laban po. Kaya nasabi ko dyan na gusto natin maging saltada yung manok natin kahit hindi naman sila ganun ang kanilang karakteristik. Ilagay natin sa medyo maano na dapuan, kaibigan, medyo mataas na dapuan po.
katulad kay Sir Bibo, nakita naman natin yung mga kaibigan na talagang grabe, talaga umakyat yung manok po. Napakataas nun. Nakita niyo yung mga Bisayang manok ng kaibigan na pag medyo na sa pinagala lang, doon magdapo sa taas ng mangga, kay Mito. Talagang yung mga Bisayang manok talagang saltada po. Pero baka sa bloodline nila yun mga kaibigan na pag Bisayang manok talagang saltada po. Kasi para silang para silang mga wild na manok mga kaibigan. Kasi yung mga manok ihalas tawag sa amin mga kaibigan ay yung mga labuyo ay talagang saltada po. Yun talaga yung may mga ilag, pero hindi na lang nung kumasugatan po. Yun talagang pero ang number one mga kaibigan na magsalta yung manok natin ay isanay mong ibangga po sa saltadang manok din mga kaibigan para masanay yung isang manok po. Yun lang naman mga kaibigan, pero ang sa akin dyan, ang pinaka number one dyan mga kaibigan para makuha tayo ng mga manok na saltada ay true bloodline mga kaibigan. Lalo na ngayon na mayroon talagang mga bloodline yung mga manok, lalo na yung mga baguhan ngayon mga kaibigan, yung mga teenager talaga. Kung makita mo kung maghanap na ng bloodline talaga mga kaibigan, lalo na yun sa mga Facebook ko. Ang dami nagtanong sa akin mga kaibigan na medyo mga bata pa. Mayroon ka bang ganitong bloodline? Sa atin naman ito, ang bloodline natin ay Golden Boy, 5K, Shilto lang, sa Kalimon. Yun lang, 4 na mga kaibigan kasi hindi na pwede masyadong marami po. Kaya sa atin dyan mga kaibigan, pag gusto natin na ating manok na saltada, maghanap tayo ng makilso, rounded talaga. At saka itong mga limon, yung mga light na manok mga kaibigan. Hindi katulad ng mga yung dati mga kaibigan na maklin ay talaga hindi talaga magsalta ang manok po. Depende na lang mga kaibigan kung may cross mo sa ibang manok katulad ng mga limon ay talaga makita mong talaga medyo mag-angat ng isang manok po. Pero pag ang isang manok hindi siya saltada, gusto mo gawin siyang angat mga kaibigan, isanay mo siya sa po, yung kahig-kahig lang mga kaibigan para talaga maangat yung isang manok. Pero medyo nakakapagod yun, pwede naman piping mga kaibigan, ilagay mo sa medyo mataas yung dapuan po, piping. Tsaka pero sa number one dyan mga kaibigan, dati may manok kung dati mga kaibigan na hindi naman magsalta. Pero si bata pa kami mga kaibigan, elementary pa, ihagis ko mga kaibigan. Kada umaga po, ihagis ko. Bata pa tayo, hindi naman tayo napagod dyan. Hagis ko, sa katagalan mga kaibigan, talagang magsalta yung manok po. Pero ngayon kaibigan, sa akin naman dyan para ilagay mo sa fly pin kaibigan na medyo napataas yung dapuan po para naman mga kaibigan talaga magsalta yung manok po. Hindi ko naman sigurado na talaga, pero may mga 60% mga kaibigan na magsalta talaga yung manok kaibigan. Kasi ang manok naman mga kaibigan, hindi naman kailangan yan yung katulad ng turuan mga pag-ilag. Mayroong style dyan mga kaibigan kung paano natin turuan pag-ilag isang manok po, paano magsalta, pero through their bloodlines mga kaibigan, doon mo talaga maipasok yung mga ganong klaseng mga estilo sa laban po. Yung may mga ilag, yung may mga salta, bloodline talaga yan mga kaibigan. Meron naman mga manok dyan mga kaibigan na walang bloodline pero magsalta po. Doon na lang hanapin natin mga kaibigan, tapos i-cross natin sa manok natin na hindi magsalta. Kahit walang bloodline mga kaibigan, basta panlaban lang, okay na yun mga kaibigan. Kasi pag sinasabi mong ganito, makuha natin sa rounded, makuha natin sa kilso, ngayon mga kaibigan, may mga presyo yun kahit mga cruises mga kaibigan, mahal pa rin. Ang mga cruises ngayon, 5,000. Lalo na pag mga, kahit breeder vlogger mga kaibigan, 5,000 na talaga. 4K, ganon. Mahal din mga kaibigan. Lalo na pag ikaw ay isang gilid boys lang katulad ko, naku, mahirapan kasi mga presyo yung ganon mga kaibigan. Tapos mag-shipping ka pa, 3,000. Naku, parang dubli na yung manok. Kung sa akin mga kaibigan, para mabawi naman sa ating mga kaibigan mo. Kung may mga binta tayo, may mga freebies din tayo, mga parang pakapin ba mga kaibigan, mga pakapin na kung may magsubra lang, mga inahin na, kahit mga pure bro. Padala natin yan para ma-enjoy yung mga subscriber natin, nagapanood natin, na hindi naman tayo masyado dyan mga kaibigan, kasi nakaintindi din tayo dyan mga kaibigan Yung mga subra lang natin dito na hindi naman magamit. Ayun, padala natin yun, pa-freebies, lalo na pag kukuha natin ng 2, 3. Anuhan natin yan ang freebie na isang babae lang na talagang babaeng maganda po para ma-enjoy niya yung breeding mga kaibigan. Yun lang sa atin mga kaibigan, na ang dami nating binibreed ng mga golden boy po, pero yung gold talaga pinaparami ko mga kaibigan kasi iba yung dating niya po. Kahit binitaw ko siya sa Shilton mga kaibigan, ang laking manok yun mga kaibigan.
hindi po nakatama yung silto mga kaibigan. Grabe talaga yung gold ba? Hindi ko naman, yun naman ng gold mga kaibigan ay sweeter yun eh. Yung babaeng gold na yun ay, ang laman doon ay pusong. Tapos pinakastahan ko yung, yung golden boy sa red. Yun ang resulta mga kaibigan, talagang umangat. Baka sa pusong yan mga kaibigan. Iba yung pag-angat niya mga kaibigan. Angat nga ha. Dapat parang yuyu pa mga kaibigan, ganun lang. At saka magaling siyang bumitaw ng palo sa taas po. Yeah, napakaswerte natin dyan. Kinocross ko siya sa bulik. Ang bulik naman ay madaling mag-adapt ng kagalingan ng isang manok po. Nako. Yun ang dyan, kaibigan. Nakaka-enjoy pag tayo ay nag-breeding po. Baka ngayong mga kaibigan ay darating na marami na tayong gold po. Kasi ang dami nag-request sa akin kaibigan. Gustong bilhin yung gold natin. Ako, wag muna yan kasi paramihin na natin yan kaibigan. May nagsabi sa akin, boss, kahit kit-kip yan, bilhin daw niya. Ako bata pa yan, kaibigan. Saka gusto kong marami talaga nun. Kaibigan, gusto ko i-cross siya sa Golden Boy para yung Golden Boy, medyo mataas ang porsyento ng Golden Boy po. Kasi ang Golden Boy, gumaganda yung kulay, gumaganda yung isang manok po. Kaya marami tayong palabas yan na gold sa Golden Boy, kaibigan, ngayong siguro mayroon ng sisiyo dyan mga kaibigan, mga April siguro. Mayroon din tayong cruises ng Shilton sa gray mga kaibigan. Mayroon din akong Ice Street 5K pala. Mayroon din mga kaibigan. Saka limon. Yung limon talaga, doon ko talaga pinaano siya sa limon 84 din. Pero matagal lang ito mga kaibigan. Hindi ko lang alam bakit po. Gusto ko na sanang ipalitan yung babae. Pero gusto ko talaga maging street na limon po para yung mga kuha doon ma-enjoy talaga. Ang dami nag-request sa akin pero di pa nang itlog mga kaibigan. Ang tagal na nun mga kaibigan. Kung nakita ko mga kinakastahan pero ay nihintay ko na lang mga kaibigan. Lagay ko lang sa fly pin na medyo maliit. Parang yan ang sukat niya. 3x3 ba siguro yan? Anong sukat ng fly pin na yan? Yun lang po, kaibigan. Yun lang ating mission sa araw na to. Talagang tayo nagpapasalamat sa ating mga subscriber, sa ating mga viewers na patuloy na sumusuporta sa atin po. Kabulol-bulol na tayo dito, kaibigan. Yun lang po, ito ay wala naman tayong ibang kaibigan. Sa umagang ito ay talagang magandang umaga sa ating lahat po. Good morning mga kaibigan. Enjoy life mga kaibigan. Yun ang pinakamaganda dyan. Patuloy lang tayo sa breeding po. Yun lang po.